Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Ulit naman ng batang ito, ang hirap sumunod, ang tigas ng ulo. Meron po ba tayong mga ganyang minsan ay nababanggit o naiisip patungkol sa ating mga bata na sila po ay medyo masyadong determined sa kanilang nais? Ito na naman po ang ating tuon ang pag-uusapan mula sa inyong Mommy Best Rios. Anong ating gagawin kapag ka po ang ating mga bata ay ganoon? And let's not call it tigas ulo, kaya makulit or mahirap sumunod. Let's call it masyadong determinado. Yan. Well, may tawag sila dyan, strong-willed. But let me just put it, determined siya kung anong gusto niya. Yes. Because, ang una nating dapat na makita ay there's something positive about that kind of behavior. Anong positive dito? Abay, hindi siya madaling pasunurin sa mga kung ano-anong bagay. Yan po ang isang positive dyan. Or, pwede rin naman na pag meron siyang naisin, determined siya, paninindigan niya. O, di ba? Maganda. Ganito naman, tingnan natin, kailan ba siya ganito? Baka naman kumisan sobrang simple. Hayaan na lang natin si bata. Halimbawa, yung mga damit, di ba? Minsan, gas-gas na, lumaan na, ayaw pa nilang bitawan. Or their favorite toy. Ayan. So, ang sagot dyan, let go. Huwag nating masyadong ipagpilitan for things na pwede naman nating forgo. Let go. Let them freedom. Maganda po yun. Para ang mga ganitong bata ay i-train din natin so that they'll have more confidence sa kanilang decision making. Bigyan natin sila ng pagkakataon to understand ano nga po ba ang logical na results or outcomes ng kanila pong mga pagpupumilit. Ayan, let them see the connection. Maganda po ito dahil maiintindihan niya na for every decision, there is a certain outcome. Yun po ang isang magandang tingnan. And because we did that, let's have what we call an accountable freedom. Ayan. O sige anak, okay ha? Gustong-gusto mo yan? Okay. Let's see. I will let you do it. I will allow you. Yan. But just take note. That's your decision. Titingnan natin kung ano yung kakalabasan. And, iba naman po siya. Wag natin siyang i-dare. Wag natin siya iti-threaten. When the outcome is not that good, let's support the child. And ito po ito. Very, very important din naman po ito. When the child is exerting effort, na meron siyang gusto and nagkakawala siya for something na gusto niya to be free about making a decision, huwag na po tayo makipag-conflict. Minsan, after some time, ay lilipas din yan. So, let the child just understand, anak, di pa ako ready. Sige, mag-usap tayo ulit. Never, as much as possible, don't enter into what we call a power struggle. Basta. Yan. So, sasabihin din yung bata, basta. Mga ilang paalala na naman po yan para sa ating mga bata. Ano ang ating gagawin when they seem to be very strong sa kanila pong mga decision. Ang lahat ng yan, dito nga po sa ating Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.